Yan, welcome po sa ating worship service. Welcome to Christ the Rock family. Ayan, and we are so favored by God. Ayan, sa umagang ito, diba, dahil tayo ay magkakasama, diba, ang presensya ng Diyos ay naririto. At nais kang kausapin, I believe that today God has a message for each and every one of us. And I'm Francesca Maria Montaño. Wow, buo talaga. And I'm in behalf of Bishop Anthony and Reverend Maricel Montaño. And ako po ay nagagalak upang at it is a privilege for me to be used by God to deliver His message for us. Ang atin pong Bishop and Reverend Maricel, sila po ngayon ay nasa Giginto, Bulacan. Ayan, at ginagamit po doon sa atin pong partner church po dyan sa JCTD. Ayan, praise God po dahil ginagamit sila ni God, not just here in Christ the Rock, but even to the body of Christ. Diba? Praise the Lord. And ngayon po, nais ko pong i-share itong message na ito sa bawat isa sa atin. Ito po talaga in-impress ni God sa heart ko. Very, 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 very timely. Kasi today po is the first Sunday of the month of July. Diba? And month of July, tayo po ay nasa second half ng 2024. Can you imagine that? Patapos na ang 2024. Kalahati na lang matatapos na. Napakabilis. Yan. Pero si God, I believe, diba, dahil full blast tayo ngayong taon na ito, diba, hanggang sa huling araw ng taon na ito, diba, merong ipapamalas ang Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Amen. Lakasan natin yan. Okay? Amen. Amen. And this month of July, ang ating pong theme is Full Blast in Your Calling. Tanungin mo nga yung iyong katabi. Alam mo na ba yung calling mo? Alam niyo po, bawat isa sa atin, meron pong panawagan ang ating Diyos. Diba? And that calling, yung tinasabi natin, full blast in your calling. Ano ba yung calling na yan? Diba? Alam nyo, yung calling na yan, hindi yan nagmula lang sa hangin. Hindi ganon. Diba? Or magmumula sa kung saan man. Or maririnig mo kung kani-kanino lamang. Diba? That calling na yan ay mula sa ating Diyos. The maker of everything. Diba? The creator of everything. The Almighty. All-powerful God. Diba? And that God is the one who calls us. Kaya napaka-importante na tayo maging full blast tayo. Diba? Sa panawagan ng Diyos. Kaya ang ating title, okay, for our message, first Sunday of the month, is Called by God, the Finale. First week pa lang, finale na agad tayo. Hindi. Because this is a continuation of our message last night. Okay? Sino rito yung present last night? Or nasa online. Okay? Diba? So, ito rin yung topic connected here in our topic for today. Kaya the finale, tatapusin na natin dito. Okay? Okay, so called by God. First Sunday pa lang, finale na yun. Okay, called by God. It is God. Our calling comes from God. Kaya ang sabi po ng 2 Timothy chapter 1 verse 9, He, God, has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. Diba? Alam niyo po, diba, napakaklaro dyan. Diba? Si God, He saved us. Diba? At nung linigtas tayo ng Diyos, hindi doon nagtatapos ang lahat, kapatid. Okay? Hindi doon nagtatapos. Pero ang sabi dyan, He has saved us and called us. Diba? Kaya bawat isa sa atin, merong calling si God. May panawagan ang Diyos. And that calling is significant. That calling is special.
Diba? Especially for you. Wow. Ang sabi dyan, no? He called us with a holy calling. Sabihin nga po natin, holy calling. Yes, holy calling. Diba? Pag sinabi natin holy, it means set apart. Diba? That calling is set apart for you. But that calling is especially for you, specifically given by God for you. Diba? And that calling will set you apart from the world. Diba? It will set you apart from this world. Diba? Kaya tayo mga Christian, but we believers of our Lord Jesus Christ, meron tayong distinction. Meron kakaiba sa bawat isa sa atin. Dahil meron tayong calling from God. From God. And sabi dyan, not according to our works, but according to His own purpose and grace. That calling that was given to you by God, hindi yan binigay sa iyo dahil sa iyong galing, sa iyong talento, diba? Hindi not according to our works Hindi yun yung basihan ng Diyos. Kaya Kanya tinawag. Diba? Pero, ang basihan ng Diyos ay yung Kanyang layunin, yung Kanyang purpose, at yung Kanyang biyaya. Nung tinawag ka ng Diyos, kasama nung panawagan na yan, ay yung biyaya niya. Diba? May biyaya ang ating Panginoon. Diba? Praise God. Diba? This calling is very special. Kaya dapat tayo ay maging full blast in our calling. Okay? And ang ating pong pag-aaralan is all about the story, still the same story ni Joseph. Yan. So last night medyo nagkaroon na tayo ng introduction diba? About it. Okay? And yun din yung ating devotion nung Friday. Ayan, diba? Nung Friday yun But si Joseph, tinawag siya ni God, nagkaroon ng calling si Joseph, diba? Through dreams, ginamit ni Lord yung dreams, kaya yung mga may napapanaginipan dyan, ayan, baka, yung mga nanaginip dyan, diba? Baka na yan, calling na yan ni God sa inyo, okay? So, etong si Joseph, may napanaginipan siya, right? And then, and to fulfill that calling, that dream that God put, diba, na binigay sa kanya, marami siyang pinagdaanan. Pinagdaanan siya, marami siyang pinagdaanan. Diba? And then, noong kaharap niya na, diba, dumating na sa point, na kaharap niya na yung kanyang mga kapatid. Diba? Yung mga kapatid niya na naging dahilan, diba, kung bakit siya nawala, binenta siya ng mga kapatid niya Diba? Binenta siya, and doon sa pagbenta sa kanya ng mga kapatid niya, doon nagsimula. Diba yung kanyang journey towards the fulfillment of the calling of God in his life. Kaya nung naharap niya yung mga kapatid niya takot na takot. Kasi alam nila, meron silang hindi magandang ginawa kay Joseph. Diba? Binenta nila si Joseph. Pinalayo nila, di ba? Parang inabandona nila itong si Joseph. Pero ang sabi ni Joseph, ano yung naging response niya? Sa verse 5, sabi niya, "But don't be upset and don't be angry with yourselves for selling me to this place. It was God who sent me here ahead of you to preserve your lives." Diba? It was God who sent. And then verse 7, inulit-ulit ni Joseph, "God has sent me ahead of you to make sure that you would have descendants on the earth to save your lives in an amazing way." Sabi dyan, God has sent me. Si Joseph, acknowledge niya, alam niya, diba, it is from God. Diba? And yung fulfillment ng calling niya was done in an amazing way. Sa biyaya ng Diyos. Yan. Verse 8, again, inulit na naman. "So it was God who sent me here, not you." Diba?
Our calling comes from God. You are called by God. Sabihan mo nga yung iyong katabi, you are called by God. Yes, diba? Tinawag ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. Paano na-receive ni Joseph yung kanyang calling kay God? Sa panaginip. Diba? Sa Genesis chapter 37, yan, verse 1 to 10, diba, dyan natin mababasa kung paano ba na-receive ni Joseph yung kanyang calling. Diba, sa pamamagitan ng kanyang dreams. Ayan, kaya mga dreams natin, meaningful pala yan. Pwede yung gamitin ni God. And nung tinitignan ko nga, si Joseph pala, nung natanggap niya yung calling na yan kay God, he was 17 years old. Diba? 17 years old itong si Joseph. Napakabata pa niya. Diba? And yung calling na binigay sa kanya ni God is a calling to be a great leader. Diba? To be a great leader. Diba? Na meron siyang gagawing very significant. Diba? Kaya nga yung mga kapatid niya, diba? Sabi rin, i-acknowledge siya. Diba? Titingalain siya. And hindi lang yung mga kapatid niya, pero sabi, sa dream niya na yun, even yung parents niya. Diba? Titingalain siya. Because he will become a great leader. He will do something significant. Yun yung naging calling ni Joseph. Diba? 17 years old. And that calling was fulfilled, diba, when he turned 30. Can you imagine siya from 17 years old hanggang 30? Diba? Joseph was 30 years old nung siya ay naging governor ng Egypt, diba? At ginamit ni God yung leadership ni Joseph to save the people during his time, diba? From a great famine. Diba? Naligtas yung buong Egypt, hindi lang yung buong Egypt, pati yung mga kalapit nilang mga bansa, naligtas, and na-save din yung lineage, diba, ng mga Israelites. Ginamit ni God si Joseph. Diba? But of course, it was not an easy journey. Diba? Ilang taon. Hindi lang yung time of waiting eh. Yung mahirap dun eh. Pero yung pinagdaanan niya talaga. Diba? Yung mga sitwasyon kung saan siya napunta, naranasan, diba? Hindi naging madali para kay Joseph. Diba? Nababasa natin yan. Simula pa lang, diba? Ayaw sa kanya ng mga kapatid niya, diba? Binitray siya ng mga kapatid niya, pinagtangkaan siyang patayin, diba? And then binenta siya, diba? Binenta siya sa mga merchant na nagta-travel, hindi nga nila kilala kung sino yan eh, basta pinamigay lang nila yung kapatid nila. And then he became a slave. Diba? Alam niyo si Joseph, naging slave siya. Diba? Naging alipin siya. From someone, kasi si Joseph, favorite son siya eh. Favorite son siya ni Jacob. Kaya nga siya kinaiinggitan ng mga kapatid niya eh. Pero from being a favorite son, naging slave. Grabe yun. And then not just that, he was falsely accused by his master. Talaga pinag-anuhan pa siya, inanuhan siya ng isang crime na hindi naman niya ginagawa. Pinipilit niya maging maayos, binibigay niya yung best niya, kung nasaan siya, yung work na tinalaga sa kanya, pero he was falsely accused. And he was stuck in the prison. Tinapon siya sa prison. For 2 years nandun siya sa prison na yun. Grabe yung pinagdaanan ni Joseph. Diba? And alam niyo po, mga kapatid, when God calls us, He didn't promise a trouble-free life. But He promised to be with us. Pag tinawag ka ng Panginoon, hindi ibig sabihin yan, easy life na lang.
Wala na problem-free, wala na yan, wala nang problema, wala nang challenges. Diba? Hindi ganon. Diba? Hindi pinangako ng Diyos trouble-free. No, but He did promise to be with us. Diba? Kaya nga Joshua chapter 1 verse 9, sabi ron, be strong and courageous. Diba? Bakit be strong and courageous? Kasi may mga kailangang pagdaanan towards the promised land. Diba? May mga kailangan na mapagtagumpayan for us to go to our promised land. Diba? Sabi, be strong and courageous, for the Lord is with you. Diba? That's the promise of God. He is with you. Sabihin mo nga sa iyong katabi, God is with you. Yes, God is with us. Diba? Actually, mga kapatid, alam niyo ba, revelation to. Revelation, ha? Dito sa mundong ito, diba, lumakad ka man sa calling mo, o hindi ka lumakad sa calling na binibigay sa iyo ng Diyos, haharap at harap ka sa problema. Diba? Lumakad ka sa calling mo, may mga pagsubok, may mga testing. Ayaw mo, di ba? Ayaw mong sumunod, ayaw mong lumakad. May mga problema pa rin. May mga testing pa rin. But you know what's different? Kapag ikaw lumakad ka sa calling mo, yes, may mga challenges, may mga testings, may mga trials, pero kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang presensya ng Diyos. Ba, alam niyo si Joseph, diba, binenta siya, naging slave siya, naging alipin siya ni Potiphar. Pero anong sabi ron? Genesis chapter 39 verse 2 to 5. Sabi diyan, the Lord was with Joseph. Diba? Naging slave siya, diba? Naging alipin siya, but the Lord was with Joseph. So he succeeded in everything he did as he served in the home of his Egyptian master. But the Lord was with him. And because the Lord was with him, there is success in everything he did. Verse 3, Potiphar noticed this. Diba? Undeniable yung pagsama ng Diyos. Potiphar noticed this and realized that, inulit na naman, the Lord was with Joseph, giving him success in everything he did. Yes, may challenge si Joseph. Yes, nasa season siya ng testing. Iba slave siya, nagtatrabaho siya, alipin siya. Iba naglilingkod siya, may master siya, under siya sa isang master. Iba, pero nandun yung pagsama ni God. At kapag nandyan ang pagsama ni Lord, merong katagumpayan. Amen? Merong katagumpayan. And not just that. Diba? From being a slave, he became a prisoner. Grabe, no? Parang pabagsak yung sitwasyon ni Joseph. Diba? For 2 years, si Joseph, nakulong siya sa isang crime na hindi naman niya ginawa. Inakusuhan siya. Alam niyo, naisip ko nga parang ito na siguro yung pinaka-bottom rock ni Joseph. Diba? Parang wala na. Wala nang meron ako. Sa kulungan na lang ako. Nandito na lang ako sa 4 na sulok ng kulungan na ito. Basta dilim, sa dumi. He was at the bottom rock of his life, and he was stuck there for 2 years. Itong si Joseph, he didn't just hit the bottom rock, but he was stuck at the bottom rock. Grabe yung pinagdaan niya. But, let's read verse 21, Genesis pa rin, chapter 39. Ang sabi rito, but the Lord was with Joseph in the prison. Even at the bottom rock, diba? Even at the
most difficult, diba, seems helpless situation, season, time of his life. Because he chose to follow God. He chose to put his faith on the calling that God gave him. Ang sabi dito, the Lord was with Joseph. And showed him his faithful love. And the Lord made Joseph a favorite with the prison warden. Grabe. Pag nandyan ang pagsama ng Diyos, merong katagumpayan. Pag nandyan yung pagsama ng Diyos, mararanasan mo yung pag-ibig niya, yung kabutihan niya, yung pabor niya. May hindi mapipigilan ng kahit sino pa man. Hindi mapipigilan ng kahit anong sitwasyon ang pabor ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kahit anong sitwasyon ka pa ng buhay mo, kahit ano pang gawin ng mga tao sa paligid mo. You know, Joseph, he was falsely accused. Mawalang katotohanan. Yung binibintang sa kanya, kung ano-ano yung sinabi sa kanya, na mga wala namang katotohanan. Pero hindi mapipigilan nun yung pagpapala ng Diyos kay Joseph. Kahit anong sitwasyon, kahit anong sabihin ng mga tao, the favor of God was with Joseph. Amen? And ganun din, mga kapatid, sa buhay natin. When God calls you, sasamahan ka ng Panginoon, huwag kang matatakot. Kasi kasama mo ang Diyos. Kahit anong mangyari, kahit anong sabihin ng iba, mararanasan mo yung pagsama niya, yung pagpapala niya, yung pabor niya sa iyong buhay. Because of that calling. God is with us. Sabihan mo nga yung katabi, God is with you. Amen. Verse 22, ang sabi pa rito, before long, the warden put Joseph in charge of all the other prisoner and over everything that happened in the prison. Naging pa siya, di ba? Manager. Naging manager pa siya sa prison. Verse 23, the warden had no more worries because Joseph took care of everything, di ba? People will see how favored you are by God. But people will see that God is with you. Undeniable yan. Di ba? Potiphar saw it on Joseph. The warden in the prison saw it sa buhay ni Joseph. Diba? Next, the Lord was with him and, yun na naman, caused everything he did to succeed. Diba? Para magkasama talaga palagi. No? Pag sinasabing the Lord was with Joseph and he succeeded in everything he did. Tapos pag sinabi na naman, the Lord was with him, laging kadugtong, everything he did to succeed. Diba? Ang katagumpayan talaga, mararanasan natin kapag kasama natin ang Diyos. Amen? Ang tunay na katagumpayan, mararanasan mo kapag kasama mo ang Diyos. Amen? And si God, when He calls us, diba, papadaanin niya tayo sa proseso. May mga process tayong kailangan na pagdaanan. And that process will equip us. That process will prepare us for that calling ng Diyos para sa atin. Diba? At sasamahan tayo ni God along that process. Diba? Si God, hindi siya yung pag tinawag ka ng Diyos, bala ka na dyan. Diba? Ito yung panawagan mo, go. Diba? Lumakad ka na, bala ka na. No! God will be with us. Diba? God will be with us during the process. God will be with us during the in-betweens. Diba? In every situation, God will be with you. Diba? God is with you in every situation and in everything you will do. Diba? When God is with you, you are blessed forever. Amen? When God is with you, you are blessed
forever. Right? No matter what situation, no matter where, nasan ka man na lugar, na trabaho, na eskwela, na negosyo, na komunidad, na bansa, when God is with you, you are blessed forever. Nasan ka man na sitwasyon ng buhay mo, nasan ka man na season ng buhay mo, nasan ka man kondisyon ng buhay mo, estado ng buhay mo, when God is with you, you are blessed forever. Amen? Sabihan mo nga yung iyong katabi, you are blessed forever. Yes, we are blessed forever because we are called by God and God is with us. You know, as we walk in our calling, yung calling ng Diyos para sa atin, as we walk on it, may pagdadaanan tayo. Diba? Kagaya nga na sinabi natin, diba? Merong proseso. Even Joseph himself, diba? Gone through the process. Diba? As we walk in our calling, may mga kailangan tayo na pagdaanan. Pero, kasama natin ang Diyos. Diba? Sa bawat pagdadaanan na yan, kasama mo ang Diyos. Sa bawat hakbang, kasama mo ang Diyos. Kaya kapatid, abante lang. Amen? Abante lang kapatid. Keep on walking. Keep moving forward. Yan, sabihan mo nga yung iyong katabi, abante lang kapatid. Tapik-tapikin mo naman yan. Abante lang tayo. Let us continue to walk, right, in our calling. Yung mga pagdadaanan na yan, dadaanan lang natin yan. Okay? Mapapagtagumpayan natin yan. Right? Alam nyo yung mga pagdadaanan na yan, di ba? Ano yan? Part yan ng process for us to grow, for us to be developed. Diba? Hindi nais ng Diyos. Diba? May mga, when God called you and then you experience some testing, some trials, diba? Hindi ibig sabihin nun nais ng Diyos na parusahan ka, diba? Magdusa ka, maghirap ka, gano'n. Hindi naman gano'n ang ating Panginoon. Diba? Sabi nga dun, diba si Joseph nga pinakita ng Diyos yung faithful love. Diba? Not just love, but faithful love of God. Diba? At yun yung nais ni God para sa atin. Diba? Hindi para pahirapan ka, diba? Para mawalan ka ng pag-asa. Pero that process, diba, ay upang ikaw ay ihanda. Diba? Sabi nga natin kagabi, with a significant calling comes a process to go through. Diba? Dahil meron tayong significant calling from God, kailangan natin to go through a process. Diba? Significant calling from God will call for a refinement. Diba? God will refine us. Diba? You know, God will test you so your character can be strengthened in preparation for your role. Diba? Because you will play a great part sa purpose ng Diyos sa generation na ito, sa panahon na ito. Amen? The process is for refinement, for growth, for development, for transformation. Right? Dapat may character development tayo. Lagi natin inaanin sa social media, dapat may character development. Diba? And ganun din tayo. Right? God wants us to be developed. Okay? Nothing can happen without God's permission. Right? God will not allow a difficulty unless He has a divine purpose for it. Diba? Lahat ay merong purpose. May reason kung bakit yan inalaw ni God na maranasan natin. Diba? It is with a divine purpose. Walking on our calling is not a walk in the park. Diba? Hindi yan walk in the park. Diba? Si Joseph, he gone through different seasons, challenges, difficulties, and even pain. Diba? Nasaktan din siya, not just physically, pero emotionally.
But maybe mentally he struggled also. Diba? But God allowed it to mold him. Diba? That process of becoming. Diba? Pinalaw ni God na maranasan ni Joseph yung process of becoming. Diba? So that magkaroon siya ng character development. Diba? Naranasan ni Joseph na mabetray ng kanyang mga kapatid. Diba? And nalayo siya sa kanyang pamilya, diba? Sa kanyang hometown, diba? Para matutunan ni Joseph not to depend on people, on others. Kasi favorite son to diba? Parang lahat ang dali niya makuha Malahat in favor sa kanya Pero anong ginawa ni God? Diba? Linayo siya, diba? Don't depend on other people. Diba? And even though si Joseph ay magaling, diba? Skillful, masipag, diba? Lagi nga nagsasucceed lahat ng ginagawa niya Diba? Ibig sabihin, very excellent itong si Joseph when it comes to his work. Diba? Marami siyang mga success na na-experience niya as he worked under Potiphar. Still, kahit na sa galing niya, kahit na sa skills na meron siya, ang sabi dito, he still ended up being thrown in the prison. Diba? In spite ng mga achievement niya, diba, sa kanyang pag-serve sa master niya, natapon pa rin siya sa prison. Diba? And he learned, diba, na bakit ang gusto ni God, huwag siya mag-depend sa sarili niyang galing, diba, sa sarili niyang kakayanan, sa sarili niyang lakas o abilidad. But God wants him to depend on God lang. Diba? God molded Joseph to depend on him because it is God who called him. Sabi dito, Genesis chapter 41, verse 15 to 6, diba? Ito na yung time na from prison, pinatawag nung hari ni Pharaoh si Joseph, diba? To interpret the dream. Diba? And sabi rito ni Pharaoh, sa verse 15, and Pharaoh said to Joseph, I have had a dream and there is no one who can interpret it. But I have heard it said of you that you can understand a dream to interpret it. Diba? Sabi ni Pharaoh, kilala ka. Diba? May nakapagsabi na ikaw daw ay magaling. Wow, diba? Meron ka daw abilidad. Diba? Meron kang kayang gawin na hindi magawa ng ibang tao. Diba? Hindi kayang gawin ng ibang tao. Diba? Pero ano yung naging tugon ni Joseph? Joseph answered Pharaoh saying, it is not in me. Diba? It is not me. But God will give Pharaoh an answer of peace. Diba? All those process, the journey, diba? Natutunan ni Joseph to depend on God alone. Diba? That it is God who called me. And it is God who will fulfill that calling in my life. Yung calling na meron tayo, diba? Yung calling na meron si Joseph, diba? Hindi naman yun nanggaling sa kanya. Diba? Hindi yun galing sa kanya. Para siya yung mag-fulfill nito. Pero yung calling na yun, nagmula sa Diyos. At ang Diyos ang tutupad nun. Yung calling mo, yung panawagan mo, hindi yan galing sa'yo. Para ikaw ang mag-fulfill. But that calling is a calling from God. And it is God who will fulfill that calling in your life. May mga bagay na ipapagawa sa atin ng Diyos. We expect, we are praying by faith, nananampalataya tayo na may gagawin ng Diyos sa buhay natin. Ba? Merong gagawin ng Diyos sa buhay ko. Pero dapat tayo, kumilos tayo. Ba? Matuto tayong dumipende sa Diyos. Ba? Dapat matuto tayo to acknowledge
God in our life. Yung 1 Timothy chapter 1 verse 9 ang sabi ron, it is God who saved us. It is God who called us. Again, not according to our works. God called you not because you are qualified, not because you are good, not because you are skillful, ikaw yung pinaka-the best, ikaw yung pinaka-magaling, pinaka-matalino. No! Not according to our works na tinawag tayo ni God, but according to His own purpose. Because God has a purpose. Merong gagawin si God. Kaya kanya tatawagin. Kasi meron siyang gagawin. Si Joseph, kaya tinawag ni God si Joseph, kasi meron siyang pangako sa mga Israelites. Diba? Meron siyang pangako na tutuparin. Meron siyang layunin. That out of that lineage of Abraham, but God will perform miracles, signs, and wonders. The name of the God will be glorified. That through the lineage of Abraham, the Savior will be born. Right? Jesus Christ, the Savior, na maliligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesucristo. That's why God will preserve that lineage. Kaya niya tinawag si Joseph. And you know what? Tinatawag ka ni God. May pinapagawa sa'yo si God kasi meron siyang nais na tuparin. Meron na siyang gagawin. Kaya nga sabi dyan, which was given to us in Christ Jesus before time began. Meron ng plano si God. Meron ng purpose si God. Kay God, period na. Right? Period na yan. May katagumpayan na. May fulfillment na. May completion na. Kaya kanya tinatawag. Kailangan mo na lang, lakaran mo na lang yan. Kasama siya. Maranasan yung kanyang kapangyarihan sa buhay mo. Maranasan kung paano niya dadalhin yung katagumpayan sa buhay mo. And it is by grace. Sa biyaya ng Diyos, mararanasan mo yung katagumpayan. Sa biyaya ng Diyos, matatanggap mo yung pagpapala niya. Sa biyaya ng Diyos, magagawa mo yung mga bagay na hindi mo naman inaakalang magagawa mo. Sa biyaya ng Diyos. Pag tinawag tayo ni God, parang, paano ko yan gagawin? Mukha naman yung imposible. Mukha ko naman yung hindi kaya, hindi ako dyan, hindi ako para dyan. Kasi, it is God. It is God who will do it. It is God who will fulfill it sa biyaya ng Diyos. That's why, let us be full blessed in our calling from God. Lakaran mo yung panawagan mo. Hakbangan mo na yan, kapatid. Sabihan mo nga yung iyong katabi, hakbangan mo na yan, kapatid. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Hakbangan mo na yan. Lakaran mo na yan. Marami pang gagawin si God. Full blast ang nais ni God na gawin sa simbahan na ito. Diba? Siksik. Kaya dapat tayo, full blast din tayo para sa ating Panginoon. Amen? Amen. God has a purpose and He will fulfill it. Ang tanong, are you willing to say yes to your calling from God? Tutuparin ni God yung layunin niya, yung purpose niya. Ang tanong, handa ka bang magpagamit? Handa ka bang to say yes to your calling from God? To go full blast in your calling from God.
Because the purpose of God, it will stand. The purpose of God, it will prevail. The purpose of God, it will be fulfilled. Tumugon ka man o hindi, tutuparin ng Diyos ang purpose niya. You know, may layunin ng Diyos sa simbahan na to, Christ the Rock. May layunin ng Diyos sa Christ the Rock. Ba may purpose si God sa simbahan na ito? May gagawin ng Diyos sa simbahan na ito? Ang tanong, are you willing to say yes? Because whether you are here or not, God will fulfill it. The purpose of God will stand. Hindi yan nakadepende sa tao. It will stand. It will prevail. Ang tanong, ikaw, handa ka bang magpagamit sa Diyos? That purpose will be fulfilled at ikaw yung gagamitin ni God. Diba? Churches will be planted through your life. People will experience salvation, will receive salvation through your life. People will be delivered through your life. But that God will bring a breakthrough in this nation at gagamitin ka niya. Are you willing to say yes? Are you willing to go full blast to your calling? This is the time, diba? Ito na yung panahon. Ito na yung tamang panahon. Diba? Para tayo, ibigay natin lahat para sa ating Diyos. Right? Kasi si God, bumotodo na si God eh. Nakikita nyo ba? Nararamdaman nyo ba? Diba? Nung nakaraan lang, nag-open yung Kristong Hari. Grabe eh. Tapos, next week, mabubuksan naman yung Christ the Rock Miramonte. Kasabay Christ the Rock Novaliches. Grabe, full plus si Lord. Ikaw, dapat maging full plus ka rin. Kasi gagamitin ka rin ni Lord. Kung paano ginamit niyo yung mga tao para matayo yung Kristong Hari, para matayo yung Miramonte, para matayo yung Novaliches, gagamitin ka rin ni Lord. Right? Ang tanong lang, are you willing to say yes to your calling from God? Are you willing to go full blast to your calling from God? Hallelujah. Pwede po ba tayong lahat po ay tumayo? Let us all stand. Right? Hallelujah. I believe that the Spirit of the Lord is here. Holy Spirit is right here. And He is speaking to each and every one of us. May panawagan si God sa bawat isa sa atin. Right? And ngayon, but let us receive that calling from God. Well, let us open our hearts, open our mind, diba, to receive that calling from the Lord. Hingin mo sa Panginoon. If you're not sure, you're confused, you don't know, ask. Diba? You do not receive because you do not ask. Ask it. Desire it. And God will reveal it to you. God will give it to you. God will speak to you. You will find Him if you seek Him with all your heart. And this is the month of full blast calling. That's why I believe God will clearly reveal it to you right now. God will clearly speak to you right now. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, kumilos ka po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Speak to your people, O God. Lord, reveal yourself to us, O God. Ikaw, Panginoon, ang kumilos, Panginoon. Take over, Holy Spirit.
sa buhay ng bawat isa na naririto, O Diyos. Kumilos ka po, O God. Speak to your people, O God. Empower us, O God. Anoint us, O God. Ihanda niyo po ang aming puso, O God. Lord, puso na nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon. Puso na dumidepende sa inyo, O God. Puso na may pagsuko sa iyo, O Diyos. Suko sa iyong plano, suko sa iyong panawagan, suko sa iyong layunin, O Diyos. Kumilos ka po, Panginoon. Minister to your people, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Thank you, our Heavenly Father. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord God, because you have a plan, you have a purpose, you have a calling sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po dahil kasama ka namin, O God. You are with us, O God. We are blessed, we are favored, we are victorious because of you, our Lord Jesus Christ. Use us, O God, powerfully, mightily, effectively, for your kingdom, for your glory, for your name's sake, O God. This is our prayer. This is our heart's desire, O God. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord.